Hello, what's up? This is Kuya Ray Motovlog. For today's video, ikukwento ko kung bakit mas pinili kong maging isang joyride rider kaysa maging empleyado. Masaya ba ako sa pagiging joyride rider? Napupunan ba nito ang pangaraw-araw na gastusin? At mahirap bang maging isang joyride rider? Kaya't samahan niyo po ako sa video na ito. Sa mga hindi pa po nakapalo, baka naman. Bakit nga ba mas pinili kong maging isang joyride rider kaysa magtrabaho o maging isang empleyado? Una sa lahat, mga idolo, noong una ayoko talagang maging isang joyride rider dahil mahina ang loob ko. Takot akong pumunta sa Manila, syempre dahil sa takot ko na baka mahuli, baka ma-hold up at marami pang panganib na meron sa syudad ng Manila. Bago ako maging isang joyride rider, pumasok muna ako sa isang supermarket bilang isang bagger. Noong una, nasisiyahan ako, syempre ganun talaga sa una. Sa una lang talaga. Pag hindi mo talaga gusto ang ginagawa mo, manghihina ka talaga. Habang tumatagal, random ko na parang nalulungkot ako. Syempre, una, di kayang punan ng minimum na sweldo ang pang-araw-araw ko. Sariling pananaw ko lang po ha. Huwag niyo po ako ibabash. Nasa sa inyo naman din po kung mag-iisip tayo ng trabaho na mas mapapanatag tayo at alam natin na mas okay at kikita pa tayo. At napaisip ako, ano nga bang trabaho ang magpapasaya sa akin? Yung trabaho na ewan. Basta sabi ko na lang sa sarili ko, kailangan ko ng trabaho na maganda ang kitaan. Isang araw, may nagsabi sa akin na baka gusto kong pumasok sa joyride. Oks naman ang kitaan. Maganda ang kitaan, syempre. Syempre, sabi nung nagsabi sa akin, napaisip ako. At ayun na nga, dahil sa gusto kong kumita, pinasok ko itong pagiging joyride rider. Unang araw ko sa joyride, ang saya ko. Syempre, nakakapunta ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan. Syempre, kasama na doon ang malaking kita. Hanggang sa araw-araw na ako na nabiyahe sa joyride. Di ko nilang namalayan na 1 year na pala ako bilang isang joyride rider. Marami talagang advantage sa pagiging joyride rider kaysa maging empleyado ka. Dahil sa joyride or pagiging isang joyride rider, una sa lahat, syempre hawak mo oras mo. Sa joyride kasama na doon ang magandang kita at syempre pag ayaw mo bumiyahe, edi wag kang bumiyahe. Wala kang boss na magagalit sa'yo. Walang mga sip-sip na katrabaho na paplastik sa'yo. Pag nagkasakit ka or may mahalaga kang pupuntahan or aasikasuhin, di mo na kailangan mag-leave or ano pang proseso na gagawin. Kaya masasabi ko lang talaga, naging masaya talaga ako sa pagiging isang joyride rider. Siyempre, hindi naman ako aabot ng isang taon kung hindi ako naging masaya at kung hindi ko nagustuhan yung ginagawa sa bilang isang joyride rider. Bukod sa nakakagala ka, kasama na ang malaking kita, siyempre, ayan po ang sagot ko kung bakit pinili ko ang isang pagiging joyride rider. Napupunan ba ng kita ko ang pangaraw-araw na gastusin ng pamilya ko sa pagiging isang joyride rider? Sa totoo lang is malaking oo. Siyempre, dahil maganda nga kitaan, di ba? Kailangan nga sa pagiging joyride rider, dapat masipag ka at may tiyaga, siyempre. Dahil dumadating din yung time na matumal ang biyahe. Pero para sa akin lang ha, base lang sa naranasan ko bilang isang joyride rider, para sa akin, nasa rider rin talaga kung kikita ka ng malaki sa pagiging isang joyride rider o mababa ang kikitain mo. Dahil pag alam kong matumal sa isang lugar, talagang lumilipat ako. Di ako nangihinayang sa gas. Alam nyo kung saan ako nangihinayang? Siyempre sa oras. Kaya ginagawa ko habang walang napasok na booking, hindi ako tumatambay or what sa isang lugar, mag-aantay ka na nag-iisang minuto, oras, minsan matagal, maghihintay ka sa ilalim ng mangga. Kaya ginagawa ko, gumagapang talaga ako kahit sa sayang yung gas, pero sa totoo lang, ang oras ang mahalaga sa pagiging isang joyride rider. Siyempre, hindi ko din yung ginagawa yung pagtambay sa maraming kabaro kung joyride. Siyempre, sa dami nyo, siyempre sa kunyari nasa mall kayo or saan man na marami kayo sa isang lugar, bago pumasok sa iyo ang booking, tatalbog pa yun sa iba. Kaya iniiwasan ko talaga ang madaming rider. Pasensya na po sa mga paps, ganun lang talaga ang strategy ko para di masayang ang oras at kumita ako ng maganda. Magkano ba kinikita ng joyride? Pag tamad ka, 500 pesos. Tamad na yun. Siyempre, mababa na ang 1.3 a day pag masipag ka. Pero pag mas masipag ka, 2.5. Yung biyahe ka ng umaga, tapos biyahe ka rin ng gabi, kaya mong kumita ng 2.5 isang araw. At pag sobrang sipag mo,
Yung sobrang-sobra ng sipag ha, kaya mo nang kitain si San Pedro sa langit. Joke lang. Kaya mga paps, pag nakaramdam kayo ng pagod or what, mas piliin natin magpahinga. Huwag natin sagadin ng katawan natin dahil walang rewind sa totoong buhay. Mas piliin natin alagaan ang katawan natin. Isipin natin na may bukas pa naman. Magpahinga muna tayo. Isipin natin na may uuwian pa tayong pamilya, anak natin na nag-aantay sa atin. Kaya't alagaan natin mga paps ang katawan natin. Mahirap ba maging isang joyride rider? Oo, mahirap din. Wala naman madaling trabaho, 'di ba? Lahat talaga pag gusto mong kumita ng pera, talagang maghihirapan mo. Bilang isang joyride rider, para sa akin, oo, mahirap. Pero pag magsusumikap ka at di ka patamad-tamad, magiging madali sa iyo ang trabaho. Base lang sa naranasan ko ha, sa kalsada, syempre, number one, hirap ay ang init, ulan, usok sa kalsada ang haharapin mo pag pagiging isang joyride rider. At syempre, di ko naman sa tinatakot ng bawat isa sa atin. Isa din ang hinaharap na pagiging isang joyride rider ay ang takot. Saan ba ako natakot? Syempre sa disgrasya. Syempre pag nasa kalsada ka, lalo't nasa Manila ka at kung san-san lupalop ng lugar, di mo alam ang panganib na nag-aabang sa'yo. Pag nasa kalsada ka, ang isang paa mo ay nasa hukay. Syempre madaming masamang loob, hold upper, mga karnaper at iba pa. Kaya bago bumiyahe, huwag natin kakalimutan magdasal at humingi maghabag at pag-iingat sa Diyos dahil wala naman makakapagligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. Kaya't hanggang dito na lang ang ating kwentong joyride. Sa mga di pa nakaka-follow and like, baka naman. This is Kuya Ray Motovlog. Ingat at maraming salamat and God bless you all.